Sa tuwing umaga ganito nga ang nagiging itsura dito sa loob ng bahay namin dahil sobrang aligaga din ako sa paggagayak ng Junakis. Siyempre, isa lang din ang katawan nating mga nanay kaya lahat ng mga gampanin sa loob ng bahay ay hindi naman natin kayang pagsabay-sabayin. Malilinis ko nga lang ito kapag ka nga naihatid ko na nga sa eskwelahan ng batang makulit. Kaya naman eto na nga, uumpisahan ko na nga ang pagsisinop at paglilinis dito sa loob ng bahay namin. Sa tuwing maglilinis nga ako ay inuuna ko na dito sa aming kwarto. At etong pagtutupi nga ng higaan ang unang-una kong ginagawa. Mas gusto ko talaga na nakasinop nga itong mga pinagigaan namin. Sobrang pangit nga kasi sa mata kung hahayaan mo lang na nakalatag lang ito dito. Anyway, wag nyo na nga lang pansinin yung kulambo namin dahil puro tagpi na. Meron din naman kaming bagong kulambo kaya lang ay nanghihinayang din talaga akong gamitin. At ang isa pa nga ay nagkamali nga kami ng size na binili kaya naman hindi ko nga ganong nagagamit. Pinagpag ko na nga itong bedsheet namin at dahil marumi na nga rin kaya alisin ko na lang at itinayo ko na itong foam namin. Pagkatapos ko dun sa kwarto, lumabas na nga rin ako dito sa may sala para maisinop na nga yung mga kalat-kalat dito. Kinuha ko na nga rin itong mga gamit na inurungan ko nga kagabi at itataob ko na nga dito sa aming tauban ng plato. Dahil nga nakaipon na naman nga kami ng aming mga pinagkainan dito sa lababo. Gagamitin ko nga kasi itong planggana para nga mapaglagyan nitong mga ibang urongin dito. At sa labas na nga lang din ako nag-uurong. Meron nga akong sinasalin dito na pinagpritohan ng manok kahapon. Pati nga din itong mga kaldero at kaserola ay isasabay ko na nga rin sa uurungan ko. Tinanggal ko na nga rin itong pinakatungkungan ng gas stove at huhugasan ko na nga rin. Pagkatapos nun ay pinunasan ko na nga din itong gas stove. Sobrang tagal na nga rin itong gas stove ko at umabot na rin siguro ng 5 taon. Inaalagaan ko lang din talaga ito ng punas para hindi nga din ganon kadaling masira. Kapag ka nga kasi napapabayaan at hindi laging napupunasan ay talaga namang mangangalawang at maghahalo-halo na nga yung mga dumi at doon nasisira. Standard nga ang tatak nito kaya naman sobrang mapagkakatiwalaan din talaga. Sa bagay, kahit ano namang brand ng mga gamit, basta nga maingat yung gumagamit, magtatagal din naman. Pagkatapos ko mapunasan yung gas stove, lumipat naman ako dito sa aming platuhan. Sobrang dalas ko nga magpunas dito dahil alam niyo naman ng mga langgam kapag ka nga may naiwang bakas-bakas ng pagkain, talaga namang pupuntahan nila. Pinunasan ko na nga rin itong mga jug dahil may mga watermarks nga. Pati na nga rin itong stand ay pinunasan ko na nga rin kasi lagi nga naiilansikan tuwing may kukuha ng tubig. Para maiwasan ang pangangalawang ay lagi ko nga rin itong pinupunasan. Pagkatapos ko naman magpunas-punas ay dito na naman nga ako sa CR. Araw-araw ko nga din nililinisan at kinukuskus itong CR namin. Isa rin talaga itong CR sa importante at kailangan nating linisin. Dito nga kasi ang nagiging basihan kung ang isang tao nga ba ay malinis. Sabi nga nila kapag ka malinis daw ang CR ay hindi nga daw dugyot. Kung mapapansin nyo, hindi pa nga talaga pulido itong CR namin dahil hindi nga namin pwedeng ipaayos ng pulido ito. Kasi nga kapag ka pinaayos namin itong kusina namin ay kasama nga ito sa babaguhin. Anyway, isa sa pinagkakatiwalaan kong panlinis dito sa CR namin ay eto nga ang tap. Lalo na nga dito sa pinaka-toilet, binababaran ko talaga ng tap yan. Mainam nga din tong tap kapag ka nga naka-tiles na. Pero dahil nga hindi naman tiles tong sahig ng CR namin kaya nakakatipid din ako dito sa tap. Dito ko lang kasi yan ginagamit dito nga sa may pinaka-toilet. Pagkatapos ko naman maglinis ng CR, eto namang lababo ang kukuskusin ko. Marami kasing mga naggapang na langgam na itim kaya naman kukuskusin ko nga dito. Mai-share ko nga din sa inyo na pinaplano ko sana dati nilagyan na nga ng sticker tiles dito. Para nga naman sana gumanda-ganda tignan itong lababo namin. Yun lang ay nagbago din yung isip ko kasi sabi nga nila kapag tumagal yun ay bumabaho nga daw. Lalo na nga kapag palaging nababasa ay babaho din pag tumagal na. Kaya naman hindi ko na nga rin binalak na lagyan. Fast forward na nga mga madam, natapos ko na nga itong pagkukuskus dito sa lababo at ilalabas ko naman itong mga urungin. Kapagka marami-rami nga yung aking inuurungan ay dito na nga lang ako sa labas nag-uurong. Nang matapos ko na ang maurungan, pinasok ko na nga dito at nilagay ko muna dito sa upuan at ako'y magwawalis na nga dito sa loob. Sobrang hangin nga dito ngayon sa amin kaya naman sobrang dali din talagang makaipon ng alikabok. Kaya naman nga kailangan ay talagang mayat maya ka magwalis. Hindi ko nga muna tinuloy yung aking pagwawalis kasi papagpagin ko nga muna dito sa aming tibira. Namumuti na nga rin kasi yung mga iba-ibabaw kaya naman nahalata na sobrang alikabok na. Ilang araw na nga rin yung lumipas nung huli ko nga pinagpagan dito kaya naman sobrang maalikabok na rin. Dahil nga sobrang hangin dito sa amin, pinagpaplanuhan ko nga kung lalagyan ko ng plastic cover muna itong bintana namin. Para naman nga hindi gaanong magsipasukan yung mga alikabok na galing sa labas. Isa pa nga rin sa pinoproblema ko kapag mahangin ay laging nalalaglag yung mga kortina namin. Hindi
nga kasi ganong fit yung mga curtain rod doon sa mga nilagay kong pako. Pinakuan ko na nga lang muna yung mga sabitan ko ng kurtina kasi nga hindi pa nga nakapalitada itong bahay namin. Kaya naman isa rin yon sa aking pinoproblema. Anyway, nang matapos ko ang punasan doon sa bandang harapan, dito naman ako sa bandang likod. Etong feather dust na nga lang din ang ginamit kong pangpagpag dito. Hindi ko na nga lang din muna ito papahiran ng floor wax. Pagkatapos ko naman malinisan yung TV rack nga namin, dito naman ako sa may bandang speaker. Kung ano-ano na nga rin yung mga nakapatong dito, kaya naman aayusin ko na nga. Kailan ko lang din naman 'to pinunasan kaya naman papagpagin ko na lang itong pinakasapin niya. Pinalik ko na nga din itong teddy bear na nakapatong dito. Dito ko na lang nilalagay itong mga teddy bear kapagka nga may bata na namasyal dito sa bahay ay madali na lang nilang makukuha. At eto nga patapos na nga rin ako sa aking paglilinis at nagmalaturumpo na naman nga dito si madam. Sobrang sarap lang sa pakiramdam kapagka nga meron ka talagang sariling bahay. At yun lang naman for today. Salamat sa inyong panonood. See you on my next mini vlog.